express our love to the Lord now. As the song says, I long to love you with all I am. Loving God with everything we have. So not just in words, but in everything we do. So let's just, for this time, can you just do that with your own word, using your own word? Would you please talk to God right now before I pray? Just express your love to Him. Say what is in your heart that expresses that you love Him. Right where you are, your own words. Just tell the Lord how much you love Him. Father, thank you, God. Thank you, Jesus. Let us pray. Father, we thank you for loving us. Lord, we love you not because we are the first one, Lord God, not because we are really loving, but it's because you loved us first, O Lord. We've experienced your love, O God, and we just wanted to respond to that love. And thank you that despite our being sinners, imperfect, wicked people, Lord God, you still decide, Lord, to pour out your love over us. Thank you for sending your Son, our Lord Jesus Christ, to rescue us, to save us, to give us a new direction, Lord God, and even hope, Lord God, for a better future. Thank you, Lord, for your expression of love. And today, Lord, we know that we can never match that love that you have poured out upon us. But even in our own little ways, Lord God, may you be pleased, Lord God, as we express our love for you. Thank you, Lord Jesus, and we thank you, Father, for sustaining us each day of our lives. And for assuring us, Lord God, that we belong to you, O God, and that someday, soon, Lord God, we will be meeting you face to face. We thank you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay, good morning, everyone. Can we just greet one another? Batiin po natin ang bawat isa. So, karamihan ng mga bata ay wala ngayon dahil umuulan. So, sige, you might want to compress. Okay, so mga kids, yung kids teachers natin will be able to hear the message today. Okay, so para hindi tayo kalat-kalat, you might want to just move. Right here at the center, marami pang bakante. Sean, wala pa yung ating dito sa monitor. Thank you. Sige po. Let's just take a few minutes to fellowship. All right, so since we don't have much kids today, everybody will have to stay here, no? So lahat nandito ngayon. Okay, so we continue with our series entitled Created for Significance. So, ayaw gumana. Ayun, okay. Paki-click nga doon sa slide, yung arrow. I-click mo yung arrow sa slide. Yan, okay na. All right, so we continue with this series, Created for Significance. So, we know that God created us. And the one who created us is the ever-living God. So, He is the God who exists. He has no beginning. He is the beginning of all things. Sa Kanya nagmula lahat.
And bilang nilikha niya, no? So He created us for a purpose. He created us with such importance that we can really say that we are the best of His creation. Now, we are the best of His creation. Why is that? Kasi tayo yung kinreate according to His image. Now, we are the mirror image of God. Now, that when we look at the mirror, we see the image of God, but of course, minus the powers that He has. So, parang ganun lang din. Pag tinignan mo yung mukha mo dun sa salamin, nandun yung image mo, pero yung buhay, wala dun, nasa sayo. Di ba? So, it's just the same thing sa atin. Yung nakikita yung image ng Lord, but of course, yung power ni God, wala tayo nun. No, but somehow, in our lives, nare-reveal, na-demonstrate yung power ng Panginoon. And that is, as we trust Him, sa pagtitiwala natin sa Kanya, God performs miraculous things. So, lahat tayo ay himala, sabi nga. So, we've been created to live a life that is meaningful. Sabi nga. So John chapter 10 verse 10, sabi nga the devil or the thief comes only to steal, to kill, and to destroy. Yun ang gawain ng diablo. He wants to steal from us. He wants to destroy us. To steal, to kill, and to destroy. So he wants to kill us. He wants to kill our hope, steal our joy, and eventually destroy our lives. Yun yung purpose ng diablo. Pero sabi ng Panginoon, I came that they may have life and have it to the fullest. Now, which means being a life that is meaningful and a life that is satisfying. So that at the end of our lives, we can truly say that it was all worth it. And it only happens when we put our trust in the Lord. Kung ang buhay natin ay nasa Panginoon, doon lang siya magkakaroon ng kabuluhan. You may seek for so many things, so marami ka mga bagay na aabutin sa buhay mo, but those things will not really make you that significant. So we don't draw our identity from the things that we do or from the things that we have achieved, but we draw our identity from our Creator, our God. That's why sa mga napag-aralan natin, sabi nga, we matter to God. So you matter to God, and you have a purpose. Okay, so hindi talaga siya nag-click. Pero I think it's okay. Gumagana naman yung laser niya. Okay? So you have a purpose. So God created you for a reason. Now this one was in line with Mother's Day. So next week we'll have the part 2 of this. Now you have a purpose part 2. Now talking about the fathers or the men. So and then week 3 we talk about our worth in God's eyes. Now, from time to time, we look down on ourselves when we do things that are opposed to the will of God. So, kadalasan, nadidevaluate tayo. Why? Kasi we sin against God, and you or the world might devaluate yourself. Na pwede mong i-devaluate ang sarili mo, pero ang Panginoon, He looks at you just the same. So, tinawag niya tayong mga anak. Kaya nga, kagaya ni sinabi ko noon na kung ikaw ay maglalayas, lalayo ka sa pamilya mo, pabago mo yung pangalan mo, magpa-plastic surgery ka para hindi mo nakamukha yung mga magulang mo, the fact remains, kahit gawin mo lahat yun, baguhin mo lahat sa buhay mo, there's still one thing that has never changed. Yung dugo mo, yung DNA mo. You still belong to that family. And that's why when it comes to God, you might wallow in sin, magpakalayo-layo ka sa Diyos at gawin mo lahat ng masasama. The fact remains that God looks at you as His child. Kahit piliin mong sumunod sa diablo, God wants you back to Himself because you are His child. So hindi nagbabago yung tingin ng Panginoon sa atin. So you are highly valued in the sight of God, in the eyes of God. But nevertheless, you have to remember that God is the Creator. God is loving, yes, but He is just. And so someday we will all be judged according to how we live our lives. Paano tayo namuhay.
No, so ibig sabihin nito, may mga consequences ang mga decisions natin. And that's why, yes, God wants you in heaven. Yes, God wants you to experience yung kanyang blessings. But of course, if you could keep on sinning, there will be consequences to that. And in fact, kaya sinasabi na pag-aralan natin sa beginning of your new life, a person who keeps on sinning after knowing God, might have to consider that he might not be a Christian at all. No, ito po yung lagi kong wina-warning sa atin. No, hindi po sa dududahan ko yung pagiging Kristiyano natin. Pero what I'm trying to say is, in these times that we are seeing the signs of the last days, it's very important for us to understand and be sure that we have really that relationship with God. And that relationship with God will show in the way we live our lives. And that's why I keep on saying, check yourself. Not check yourself. Kasi, yes, we matter to God. Yes, we are worth so much in God's eyes. Kinailangan yung dugo ni Kristo para tubusin tayo. Pero that should not make you feel complacent. Mahal naman ako ng Diyos at I'm sure may awa ang Diyos at ako ay kanyang papasukin sa langit, sa kaharian niya. But guess what? If you keep on sinning, if you keep on doing the things that are against the will of God, you might want to reconsider kung ikaw nga ba talaga ay Kristiyano. No, because a Christian will always long for God's presence. A Christian will always desire what God desires. A Christian will always, have that burden to share the Word of God to bring more people into His kingdom. So, kaya based on your desires, tanungin mo yung sarili mo, ano ba talaga? Ikaw ba talaga may tamang relasyon sa Panginoon? Because if you are desiring the things of this world and less of the things of God, when that's telling us something. No, that should tell you something. Okay? Kasi ang isang taga-Pilipinas, pag nasa ibang bansa siya, ang longing niya makauwi sa Pilipinas. Diba? Kaya nga may mga taong nagtagal sa Amerika na nag-retire dito sa Pilipinas. Nag-for good sila dito sa Pilipinas because ito yung desire nila dahil Filipino sila. No, but there are people who have adapted to the culture of the United States and so ayaw na nilang bumalik dito sa Pilipinas. No? So tinalikuran na nila. But the point is here still remains, nasaan yung puso mo? Diba? If your heart longs for God, if your heart longs for heaven, then that tells you tagalangit ka. Pero kung ang dinidesire mo, yung mga bagay na nandito sa lupa, mag-isip ka. Mag-isip ka. Remember Lot's wife? Diba nung ginunaw yung Sodom and Gomorrah, sabi ng mga angels, tumakbo kayo. Huwag kayong lilingon. Anong ginawa ng asawa ni Lot? Lumingon. Why? Kasi may panghihinayang siya dun sa iiwanan niya. And so what happened? She turned into a pillar of salt. No, napakalaking asin nun. Tagal bago maubos yun. The point here is this, yung gesture na yun is actually a gesture that her heart belongs to Sodom. No? Kaya ikaw, nasaan yung heart mo? Yes, God values you so much, but it pains the heart of God to see you go. Na hindi ka mapasama sa kanyang kaharian, makapasok sa kanyang kaharian. And that's why, your worth in God's eyes, kaya we need to invest our lives on what really matters. Now, on what is eternal. Okay? And last week, we talked about the key to significance, which is faithfulness. And so, we invest our lives on what really is important or what really matters. And at the same time, also, we have to be faithful. Now, God has blessed us with so many things so that we will be able to accomplish His purpose in our lives and that we will be able to live significant lives. And today, week 6, let's look at the life to come. Yes, we are significant in God's sight. If we are significant,
then we have something to look forward to when it comes to our future, the life to come. So kaya you will hear me from time to time, or whether it be in a Bible study, our night of worship, on a service like this, like kong ina-emphasize that the last days, we are in the last days. And so now we have to be more mindful of how we live, how we view our future. Kasi kumbaga sa biyahe, nakikita mo na yung malapit na yung destination mo. Like for example, if you are in a train, di ba, pagsakay mo sa monumento, tapos ang punta mo ay Baclaran halimbawa, pag nakita mong nasa Pasay ka na, nasa Libertad ka na, alam mong malapit na yung destination mo. Sobrang lapit na yun, yung Libertad. Di ba? Ano ba yung second to the last station? Dati kabisado ko yan eh. EDSA. EDSA extension. So, EDSA and then Baclaran. So, malapit na. Alam mo, malapit ka na. And now, sabi nga ni Jesus, pag nakikita nyo na itong mga bagay na to, ibig sabihin, malapit na. Nandyan na sa pintuan, sabi pa nga ni Jesus eh. And sabi nga, now more than ever, if things are beginning to be clear to us, na malapit na yung sinasabi ng Bible, we have the Bible. Kaya kung binabasa mo talaga yan, you will have an idea how you should live your life and how everything is going to end. I've been seeing videos in the internet about the World Economic Forum agenda. Meron silang agenda in the 2030. And I don't know if it's true, but somehow maraming mga videos about it that says there's an agenda in the 2030 wherein there will be a great reset. I-reset lahat. And for me, as I look at it, sabi ko parang ito na yung umpisa ng tribulation eh. Because we're going towards cashless a cashless exchange. So when you buy something, pwedeng cashless. In that time, wala na talagang cash. So, and according to the Bible, sa Revelation, at the time of tribulation, hindi ka makakabili kapag ikaw ay wala nung mark of the beast. Now, the mark of the beast may not be a tattoo on your forehead or on your hand, pero it can be something else. That is through technology. Diba? Kaya nga ngayon may mga implants na, diba? So mga aso, may mga implants sila, RFID, So ang kotse natin may mga RFIDs na ngayon. Diba? What if someday yung RFID nasa noo mo na? Wala na sa kotse mo. Diba? Or nasa kamay mo. So pagtapat mo ron sa toll gate, gaganyan mo lang yung kamay mo ron sa or iano mo yung noo mo kung nasa noo mo. So, and right now, sa mga toll gates, wala nang cash halos. So, parang isang booth na lang ang may cash. So, the stage is being set for that cashless society. And kung sinasabi, in the 2030, totally cashless na, and may requirement, may mga requirements na, ako, kinabahan ako nung time ng pandemic eh. Di ba, na yung sinabi na kung wala kang, tawag doon, yung vaccine. Di ba, pag wala kang vaccine, hindi ka makabiyahe. Pag wala kang vaccine, hindi ka makapasok sa mall. That is already alam mo yun, paramdam. Paramdam na sa atin yon. Kaya at that time, I was thinking, parang familiar sa akin tong eksena na to. Hindi ka pwedeng bumiyahe. Hahanapan ka ng vaccine certificate mo, vaccine card mo. And for me, sabi ko, this looks familiar. And somehow sabi ko, mukhang dress rehearsal for the upcoming tribulation. Now, the tribulation and then the great tribulation and then the second coming. Now, between the tribulation and now, between the tribulation and now is the rapture. Now, I choose to believe in the pre-tribulation rapture. Why? Kasi sabi, pagbalik ni Jesus, kasama niya yung kanyang church. So it might be before the rapture, it might be in the middle of the rapture, pero mas gusto kong paniwalaan yung before the rapture.
I mean, before the tribulation. Ano? And so, the second coming has signs. May mga signs ang second coming. Wars and rumors of wars, earthquakes, famine, pestilence, pandemics. You have all the signs for the second coming. But the signs for rapture, wala. Walang sign for rapture. Which means, yung sinabi ni Jesus na it will be like a thief in the night, rapture will happen at the time that you least expect. Kaya nga sinasabi, be on your guard. So if the rapture is coming at any moment, lalo tayo magbantay sa pamumuhay natin. Hindi ko sinabi mamundok kayo or mabuhay tayo na parang mga mongha ba yun? Yung iniwalay na natin yung sarili natin sa mundo. No, that's not what I'm trying to say. What I'm trying to say is we be more aware how we live our lives. Because between now and that agenda na sinasabi, which is happening in 2030, pag-isipin mo, parang less than 5 years na lang yon. Kasi 2025, nasa middle na tayo ng 2025. No, I'm not trying to say this para takutin tayo or parang magmukha akong prophet dito na But what I'm trying to say is, mahilig na rin lang tayo mag-browse sa internet. Tingnan niyo maigi yung mga nakikita ninyo and take those things to heart. Who knows? Baka naman nga hindi totoo naman tribulation yun sa 2030. Baka naman economic move lang talaga for the improvement of economies of the countries. Pwede naman ganun eh. Pero bilang Kristiyano, you know how to read the signs that is before you. You're not ignorant. And so, kung ganun yung mga nakikita natin, then take heed. Alam mo yung warning na, Lord, baka, kung sakali man, di ba, mas mabuti na yung ready ka kaysa yung slack and alam mo yun, easy-go-lucky ka, tapos bigla ka na lang magulat, nag-rapture bigla. Or bigla ka na lang nagulat, tribulation na pala. And your life is ganon-ganon lang. So, whatever comes, enjoy life. So, one of the signs of the end is apostasy, the great falling away. Now, sabi, sa Amerika daw, mga nasa around 70-80% ang nasa church. In the, I think, early 1900s. Early 1900s. Pero ngayon, less than 50% ang nasa church. Ibig sabihin, bumaba yung church attendance sa Amerika. Now, the great falling away or the apostasy is marked by Christians turning away from the faith. Now, may mga Kristiyano na natatalikod sa pananampalataya. And we're seeing that happening right now. May mga ganun na. So, pero maaaring umpisa pa lang siya, pero yung papunta sa second coming, sinasabi, marami daw ang tatalikod sa pananampalataya. And I hope walang taga His grace doon. Kaya makulitan na kayo sa akin. I will always remind you, I will always call your attention, I will always challenge you. Magalit na kayo sa akin kung magagalit kayo, kung natatamaan kayo or nare-restrict kayo. But as far as I'm concerned, gusto ko sama-sama tayo. Hindi ba? Sama-sama tayo. So there is a future, a life to come for every one of us. Now can we all stand up? Haba ng introduction ko, Luke chapter 16, 19 to 31. There was a rich man who was clothed in purple and fine linen and who feasted sumptuously every day. And at his gate was laid a poor man named Lazarus, covered with sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, even the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's side. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father Abraham, have mercy on me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Child,
remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things, but now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to him, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. Let us just thank the Lord for his word. Let's pray. Father, thank you that you're blessing this time. You're blessing the reading of your word. And even as we hear the message today, we pray that you'll just bless our hearts. We believe, Father, that even as we look at the future that is to come, our eternity, it is not something that is frightening, because we believe, Lord, that we have trusted in you, and that you said, God, that whoever trusts in you and believe in our Lord Jesus Christ, or believe in his name, you give us, Lord, eternal life, O God. You bring us salvation, Lord. And so even as we endure to the end, Lord God, thank you that we have a great future ahead of us. We may suffer for a little while, but we will enter glory to eternity, O Lord. Thank you for your love for us. We thank you for your word. And we pray, O Father, that you will put hope in each one's heart today. And I pray even, Lord, that you will just remind us always that the end is still yet to come, and it may be near. So I pray, God, that you will cause every one of us to just be aware. And we even thank you, Lord God, that even during these days, you are pouring out your grace over every one of us to sustain us, Lord God, and to guide us so that we may be able to do your will. And so, Father, we commit to you this time. We commit ourselves to you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. All right, so the life to come. Now, when we look at this scripture, this story, you will discover that it's not really a parable. No, hindi siya parable. Usually, ang parable, walang mga pangalan ang tao. Ano? So may message si Jesus sa isang storya na tinatawag na parable, but this one seems to a lot of scholars is not really a parable, but a historical event, a true story. And also, sabi nga ito, he did not present this as a parable, and when you look at the parables, walang pinapangalanan na tao. No, ito lang yung storya na makita mo na may pinangalanan. No? The beggar, the poor man, was named Lazarus. So that's why, sabi nga, we have every reason to believe that Jesus gave us an actual case, isang totoong pangyayari. And somehow, if it is a true story, then it gives us a strong message about what we will be experiencing in the future based on how we live. Again, hindi po ito yung magpakabuti ka para maligtas ka. Okay? Hindi ito yon. Ang sinasabi natin is that nagpapakabuti tayo dahil tayo ay ligtas. And again, from here, you will see kung paano pinamuhay yung iyong buhay, yun na magdidetermine kung ano ang future mo. Kung ano ang eternity mo. So again, there was that rich man, So sa verses 19 to 22. But let me just read the Tagalog version. Nasabi niya, may isang lalaking mayaman, nakadamit siya ng kulay ube. Ito yung sitwasyon. Nakadamit siya ng kulay ube, so purple, at pinong lino or fine linen. So namumuhay siya sa karangyaan araw-araw. Mayroon doong isang lalaking dukha na ang pangalan ay Lazaro. Siya ay puno ng galis. Inilagay siya sa tarangkahan ng mayaman. Mahigpit niyang hinangad na mabusog mula sa mga mugmog na nahulog, mumong nahulog mula sa hapagkainan ng mayamang lalaki. Ngunit maging mga aso na lumalapit ay humihimod
sa kanyang mga galis. You see the contrast here, isang sobrang yaman, no, na talagang ang kanyang pamumuhay ay, sabi nga, luxurious. Feasting ang kanyang ginagawa every day. Yung sinabi rito na, tawag dyan, yung sumptuous dish that he is eating. Pagka sinabi kasing ganon, ito ay kinakain lamang kapag may mga special occasions. So may mga special occasions. So pagka, di ba, may birthday, that's the time that you get to taste, mga steak, spaghetti, mga braised, mga mga roasted beef, roasted pigs. Di ba? Yung lechon. So sabing ganon, siya ay namumuhay ng marangya, araw-araw, maginhawa yung buhay, and he is, gusto ko yung tingin niya sa akin. Sorry, na-distract ako doon sa baby. Titig na titig kasi siya sa akin eh. And she's listening. So, tapos araw-araw ang kain niya, parang laging may fiesta. Grabe ang pamumuhay niya. In contrast, there is this poor man named Lazarus. And he is longing for the breadcrumbs that fall from the table. Sobrang yaman, sobrang hirap. Now, I'm not trying to say, yung mahirap pupunta sa langit, yung mayaman mapunta sa impyerno. Hindi yun yung ibig sabihin nito. I mean, pwede kasing mayaman ka, punta ka sa langit because of the way you live your life. At pwede rin namang ikaw ay mahirap, mapunta ka sa impyerno kasi namuhay ka ng hindi maayos. Ng masama. And so, what happened here is, pinakita lang ni Jesus na ganito katindi yung contrast ng pamumuhay nila. Yung isa, sobrang yaman, laging fiesta. Ito naman, sobrang hirap, na talagang makita mo na yung kanyang buhay ay miserable. Now, the breadcrumbs that they are saying here is actually, nung panahon na yon, wala pang mga kubiertos, di ba? Walang spoon and fork. So, kinakain nila yung pagkain nila using their hands. And what they will do is they will wipe their hands doon sa tinapay at itatapon. Yun yung breadcrumbs na sinasabi rito. So, ibig sabihin, yung nilolong or inaasam ni Lazarus na kainin ay yung tinapay na pinagpunasan ng kamay ng mayaman. Ibig sabihin, ganun ka-miserable yung buhay niya. Parang yung mga taong, di ba, namumulot ng pagkain doon sa mga labas na mga fast food chains, di ba? And ipapagpag nila yung mga tira-tira, di ba? Tapos lulutuin din naman. So patay din naman siguro yung mga bakterya nun. Kaya lang nga, makita mo, namumulot ka ng pagkain. Di ba? Kinain ng ibang tao, tapos kukunin mo para kainin mo. So parang ganon yung sitwasyon ni Lazarus. And to top it off, puno siya ng galis. Hindi lang basta sugat ito. So, yung kumakalat talaga na sugat. Alam niyo yun? Di ba? Yung may mga ganong klase ng sugat, di ba? So, ang sabi dito, pati yung asong kasama niya nag-aabang dun sa breadcrumb, ay ginagawa siyang, anong tawag doon? Appetizer. Kasi dinidilaan yung, yung sugat niya. Di ba? So, just imagine his situation. Sobrang miserable na buhay. And sinabi ng Bible that nangyari na ang lalaking duka ay namatay. Siya ay dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Denoting, hinting, implying that he was not buried. Hindi siya nailibing ng maayos. Did you notice that? Ang sabi rito, namatay lang siya, tapos kinuha na siya ng mga anghel papunta kay Abraham. So, sobrang hirap na ng buhay niya, hindi pa siya nailibing ng maayos. So, kawawang-kawawa, di ba? And there are some people like that. Maraming tao, even sa panahon. Kaya nga sabi ni Jesus, hindi mawawala ang mahihirap sa inyo. So, you can go ahead and help them. Kasi di ba sabi ni Judas, bakit hindi na lang ipinambili ng pagkain para ibigay sa mga mahihirap yung, di ba, yung pabango
No, dapat binenta na lang. Tapos yung pinagbentahan, bigay natin sa pagpakain sa mga mahihirap. Sabi ni Jesus, you will always have the poor with you. Ano? So, ibig sabihin, talagang hindi mawawala yung mahihirap talaga. No, why? For some reasons, maraming reason bakit mahirap yung tao. Now, we don't want to pinpoint them one by one. Pero, ayun yun eh. And it might be, or it can be, because of the choices that we make. Diba? Kasi pag pinili mo naman ding yumaman, kakayanin mo naman eh. No, it's actually a state of mind. Now, how you live your life and how you make your decisions. Yes, tama yun. Amen. No? So yung decisions mo, no? So, yung baby na yan, lalaki yan na tama ang decisions. Ano? Yes. Parang excited siya, no? So, take note of this. Again, choices turns into action and actions have consequences. Ganun lang siya kasimple. So, si Lazarus, mahirap siya. Probably, may mga choices din siya sa buhay niya na, or maaring danggaling siya sa pamilya na mahirap, na talagang sinundan niya yung yapak ng mga nauna sa kanya. Minsan yun mas malangkot di ba? Pagka sa mga mahihirap, sabihin ng mga magulang mahirap lang tayo, huwag kang mangarap ng kung ano-ano. Di ba? Hanggang dito na lang tayo. So may mga iba na nagbe-break free from that and napuputol sa kanila yung curse nung kahirapan. Kasi nag-change sila ng kaisipan Pero yung iba na talagang in-embrace na nila yon, mahirap lang talaga kami, ay hindi kami aasenso. So yun yung laging nasa isip, yun nga talaga ang mangyayari. Kaya pagdating nung nagpamilya, nagkaroon ng anak, huwag kang mangarap ng mataas kasi mahirap lang tayo, hanggang dito lang tayo. So you see, yung mindset natin, napakalaking bagay siya. So ano yung mindset? Anong mindset? Ibig sabihin, doon nakaset yung mind mo. No? So, mindset. Totoo naman yun, di ba? Pag sinabi mo nakaset na yung isip mo doon, ibig sabihin, yun na yung talagang pinapaniwalaan mo. Hindi na siya mababago. Yung ating aircon, pagka nilagay mo siya sa 16, yun na talaga yung temperature niya. Unless baguhin mo siya, hindi na magbabago yung lamig na yon. So, giginawin ka na talaga. Di ba? Ngayon, kung nakaset siya sa 20, hindi siya ganun kalamig. And some of us, hindi kontento dun sa 20. So, pero ang point ko, saan nakaset yung isip mo? Saan ba nakaset yung isip mo? Itong mayaman, nakaset yung isip niya na mayaman ako, hindi na magbabago tong sitwasyon na to, kaya mamamatay ako mayaman. Namatay nga naman siyang mayaman. Kaya lang, ang problema, bilang mayaman, hindi niya na ipamuhay na maayos yung kanyang buhay. Luxurious, araw-araw fiesta. And so, both of them died. And they went to a particular place called Hades. Now, titingnan natin yan. Yung first one here, what is our future? It is a place of eternal torment. It can be a place of eternal torment. Pwedeng ito ang kahantungan natin. Okay? So, tingnan natin yung sinabi ito. So, verse 22b to 24. The rich man also died and was buried. And in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off and Lazarus at his side. And he called out, Father, Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. So ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing. Take note, kanina sinabi si Lazarus namatay, dinala kaagad siya doon kay Abraham. Hindi sinabing nilibing. But this one, ang lalaking mayaman ay namatay din at inilibing, pero hindi sinabing dinala siya ng anghel. Nakita niyo? Pwedeng maganda yung libing mo, pero yung pupuntahan mo, hindi maganda. Pwede namang hindi maganda yung libing mo, hindi ka nailibing na maayos, pero maganda naman yung pupuntahan mo. So it can be a place of torment. So, kaya sabi niya rito, sa paghihirap niya ay, sa paghihirap niya ay
Itinanaw niya ang kanyang paningin, nakita niya sa malayo si Abraham at si Lazaro na nasa kanyang piling. Tumawag siya ng malakas, "Amang Abraham, kahabagan mo ako. Suguin mo si Lazaro upang isawsaw niya ang dulo ng kanyang daliri sa tubig. Ito ay upang mapalamig ang aking dila sapagkat ako ay lubhang nagdurusa sa lagablab ng apoy na ito." This is not yet hell. Hindi pa ito hell. Okay? There is what we call a place called Hades, which is actually the common abode of the dead. The place of the dead. Now, pag sinabing Hades, that is the place of the dead. So, si Lazarus, naandun din siya sa Hades, kaya lang magkaiba ng condition. So, ibig sabihin, merong portion sa Hades na torment at merong portion sa Hades na paradise. But there is a partition. Na may partition. Kaya makita mo, natanaw niya, pero hindi siya makatawid. Diba? Or else, pag pwede makatawid, ibig sabihin, galing dito sa kahirapan, pwede kang tumawid doon sa paradise. Kaya tignan mo yung sabi niya, utusan mo si Lazarus, kita mo tong mayaman na to, nandoon na sa lugar ng paghihirap, feeling niya mayaman pa rin siya. Utusan mo si Lazarus, sausaw niya yung daliri niya para maibsan yung aking sobrang uhaw dito. Sabi niya, sobra ako nagdurusa dito sa lagablab ng apoy. This is not yet the lake of fire. This is not yet hell. In fact, si Jesus, ang talagang ginamit na word for the lake of fire or hell is Gehenna. Gehenna, which is actually a Greek word borrowed from the Hebrews, which actually translate the valley of Hinnom. The valley of Hinnom. And what is the valley of Hinnom? Yung valley of Hinnom is just like the Smoky Mountain of the Philippines. Mas malala sa Smoky Mountain. Kung nakita mo yung Smoky Mountain, hindi namamatay yung apoy, tapos mabaho siya kasi puro basura, tapos talagang syempre, dahil may basura, may mga uod yan. Diba? Yun yung sinasabi na kung saan ang uod ay hindi namamatay, tapos yung apoy ay walang tigil. At yung amoy ay unbearable. So that is the valley of Hinnom. Doon tinatapon yung mga unclean things. So, outside Jerusalem's walls, and this is desecrated by Molech worship and human sacrifice. It is also a garbage dump. Tapunan ng basura. And doon sinusunog itong mga to. So the smoldering fire and festering worms of the valley of Hinnom made a graphic and effective picture of the fate of the damned. Ibig sabihin, yung mga taong hindi nagtiwala kay Jesus, yun yung mararanasan nila. Kumbaga, yun yung parang kumbaga sa ay description ng hell. The fire never dies, and the worm never dies as well. So, tapunan ng mga basura. So, this place is also called the lake of fire in Revelation, prepared for the devil and his angels. So, think about that. Ito ay hinanda para kay Satanas at saka sa kanyang mga kampon. So, the problem is people choose to follow the ways of the devil. And that's why, in the long run, later on, yung mga taong tumalikod sa Diyos o yung mga taong ayaw sumunod sa Diyos, kasama ng dyablo na mapupunta rito sa lugar na to. But take note, itong mayaman na ito, this rich man, is in Hades. Kumbaga, temporary place, a waiting area, sabi nga, for the dead. But this is not the purgatorio. Now, this is not the purgatory. Because some people believe, sa Catholic faith, di ba, meron tayong purgatorio. Kaya lang, iba naman yung sistema ng purgatorio kasi. Sa purgatorio, kailangan, kumbaga sa dito, kailangan marami magpe-pray sa'yo. Di ba? Yun yung purgatorio eh. Di ba? Doon ka muna. Ngayon, habang nandun ka, malalaman kung sa taas ka o sa baba. Depende kung marami magpe-pray sa'yo. O kaya dapat bago ka mamatay, kontratahin mo na yung mga kaibigan mo, mga kaibiganin mo na lahat, para marami magpe-pray sa'yo. Ganun pala yun, para makapunta ka sa langit.
Pagka ganun yung sorry po sa mga sa mga Catholic, I'm not trying to but think about it. Kung ganun pala sistema, bakit namatay pa si Jesus? Isipin mo lang. Isipin mo lang, kung pwede palang ganun, makapasok ka ng langit sa pamamagitan ng panalangin ng maraming tao, bakit kailangan pa mamatay si Jesus? Hindi ba? Just thinking out loud. Okay? So this one is not purgatory. Meron, kumbaga dito, nakafix na kung ano yung pupuntahan ng tao. And that's why here, makita mo, doon pa lang sa Hades, hirap na siya. How much more pag nandun na talaga siya sa lake of fire? So, ibig sabihin, ito'y patikim pa lang nung talagang destination. Kaya nga sa Revelations, you will see death and Hades were thrown into the lake of fire. So, you don't want to be here in this place. And you will see here, itong mama na ito, namuhay siya ng masagana kasi. Wala namang masamang mamuhay ka ng masagana. Lahat naman tayo, we desire comfortable lives, right? Kaya lang kasi, komportable ka. Ang tanong, are you living according to the ways of God? When it comes to living according to the ways of God, you will live with compassion. Di ba? Ito kasi mayaman siya eh. I mean, madami niyang sobra-sobra yung meron siya. And yet, he doesn't care about these people. Wala siyang concern sa mga tao. Basta ako mayaman ako. Yun yung mahirap dito. So, kaya nga sinasabi, ang mas dangerous yung prosperity kaysa sa poverty. Why? Kasi when you prosper, there's a tendency for us to drift away from God. Mapapalayo tayo sa Diyos. Why? Kasi wala kang pangangailangan. Tendency, dahil komportable buhay mo, hindi mo kailangan ng Diyos. Kaya nga sabi ni Jesus mas makakapasok pa yung kamelyo sa butas ng karayom kaysa yung mayaman makapasok sa kaharian ng Diyos. Mahirap daw para sa mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Meaning, mahirap para sa mayaman na mag-surrender sa Lordship ni Jesus Christ. So it's just a figure of speech na sinabi ni Jesus. Kinumpara niya, yung kamelyong sobrang laki, makakapasok sa butas ng karayom. Pero yung mayaman na may tendency na magmataas, may tendency na, o sabihin na natin hindi siya mapagmataas, pero dahil wala siyang pangangailangan, he doesn't care about anything, including God. Nakalimutan ng Diyos. And even for us Christians, yun din ang nakakatakot. Kasi may mga cases na ganon. May mga pastor na nagkukwento nung walang sasakyan. Pastor, pag-pray mo naman ako, magkasasakyan ako. Nasagot yung panalangin, nagkaroon ng sasakyan. Nawala sa prayer meeting, nawala sa Bible study, nawala sa Sunday service. Bakit wala ka? Ay, kasi may outing kami. Pinag-drive ko yung ano ko. Ba't wala ka ng prayer meeting? Ay, kasi umalis yung anak ko, pinag-drive ko doon sa ano niya. So, sabi ng pastor, tara pag-pray kita uli. Na pinag-pray, Lord, tanggalin mo na lahat yung sasakyan, tanggalin mo na yung di ba? Ay kasi nung wala yung sasakyan, nung wala yung laging nasa church. Di ba? Yung prayer niya talagang abot-abot yung prayer. Sobrang init sa prayer. Pero nung dumating na yung sagot sa prayer niya, lumayo na. Di ba? Kaya tuloy minsan yung mga pastor, pinagpipray, Lord, tanggalin mo na nga lang yung trabaho nitong mamang to. At para bumalik na uli siya sa church. The point is, hindi lang naman pagbalik sa church ang pinag-uusapan dito, yung pagbabalik mo sa Panginoon. Kasi yung pagkawala mo sa church, it's a sign na malayo ka na rin sa relasyon mo sa Panginoon. Kasi dati sobrang init mo Dati sobrang mahal na mahal mo ang Panginoon Tapos nung gumanda na yung pakiramdam mo, gumanda na yung buhay mo, okay na yung sitwasyon mo, busy na ako baka matanggal ako sa trabaho pagka hindi ako umayos. I mean, alam mo yan?
pwede naman na active ka sa Lord. Okay naman, pwede naman mainit ka sa Panginoon while being excellent in your job or excellent in your studies. Pwede naman yun eh. Ano? Some people would say, ay hindi, mahirap kasi parang serving two masters. Hindi, ang master mo talaga si Jesus. At yung trabaho mo, pinapailalim mo doon sa pagiging Panginoon ni Jesus. At dahil Panginoon siya sa buhay mo, Panginoon siya ng trabaho mo. Panginoon siya ng kayamanan mo. Ano? So, kaya dahil siya ang Panginoon ng trabaho mo, pinag-iigihan mo yung trabaho mo. And people in your office will say, kaya magaling yan kasi Christian yan eh. Di ba? Sasabihin ng mga tao sa opisina mo, ay kaya hindi sumasali yan sa mga green jokes at mga usapang, excuse me for the term, no, usapang bastos. Kasi Christian yan eh. No, and people in your office will come to you, pwede ba pag-pray mo ako kasi, di ba? Sometimes people in your office will come to you, alam mo, may sitwasyon ako eh. They will open up to you. Hindi sa pagbubuhat ng bangko, okay? Hindi sa pagbubuhat ng bangko. But even when I was working, feeling ko parang pastor na rin ako nung time na yon. Know why? The vice president of the company where I work, call center. It's a call center. Ano? So, yung vice president kasi kakilala ko, ka-church namin. Sabi niya, Kuya Ed, alika rito. Pag kami dalawa lang, Kuya Ed ako. Pero pagka nasa harap ng mga empleyado, ako si Ed. At siya si boss. Ano, siya si, hindi ko na sabihin ang pangalan niya. No? Pero anyway, so, sir ang tawag ko sa kanya pagka may mga tao. No? Pero pagka kami dalawa lang, I call him by name, he calls me Kuya Ed. Ano? So, may time doon, may problema yung isang ahente. Sabi niya, Kuya Ed, kausapin mo nga yun. At counselan mo kasi ganito yung ginagawa. So may sitwasyon. Sa loob-loob ko, labas na sa trabaho ko to. Ang trabaho ko rito ay team leader. So, pero sabi niya, counselan mo kasi nalilihis ng landas. No, so you see, dahil kilala kang Kristiyano sa trabaho mo, alam nila na ikaw ay malapit sa Diyos. Alam nila na ikaw ay merong seeds from the Word of God. You have something that you can share to people. And so this man, balik tayo rito, itong tao na to, mayaman siya, hindi niya ginamit yung yaman niya para makapasok sa kaharian ng Diyos. Contrast din ito doon sa story of the shrewd manager. Kasi pag binasa mo ito, ang taas nito is the story of the shrewd manager. Remember the shrewd manager? Di ba? Madaya siya. So sabi, nilulusta yung pera ng amo niya. Tapos ang sabi ng amo niya, sige, magtuos tayo kasi hindi ka na magiging manager. And what happened? Sabi nitong manager na to, hindi ako marunong magbanat ng buto, nahihiya akong manghingi. So ganito na lang gagawin ko. Tinawag niya yung mga customers. Bawasan mo yung yung utang mo. Ganito na lang. Gawin mo na lang 50%. Imbis na 100% bayaran mo, 50% na lang bayaran mo. So, na-commend siya, di ba? Why? Kasi sabi ni Jesus, gamitin mo yung pera mo o yung yaman mo para ikaw ay makapasok sa kaharian ng Diyos. Kumbaga, matuto ka dito sa madayang manager na to. No, kahit madaya siya, may matututunan ka. Why? Kasi ginagamit niya yung kanyang yaman para magkaroon siya ng better future. Kaya sinabi ni Jesus, gamitin din ninyo yung kayamanan ninyo para makapasok kayo sa langit. So in other words, kung mayaman ka, again, kagaya ni William Colgate, ibigay mo sa missions yung pera mo. Gamitin mo sa pag-bless ng mga tao yung kayamanan na meron ka. Lalo pat sobra-sobra. Itong mayaman na ito, talagang hindi niya ginamit. Ang ginawa niya, talagang nagbuhay, marangya siya araw-araw. Nagpakasasa talaga siya. Wala namang masama kung marami kang sasakyan eh. Di ba? Kasi yung mga mayayaman, di ba? You look at the lifestyles of yung mga actors like Tom Cruise, yung mga sina Sylvester Stallone, talagang pinapakita ito yung mga sasakyan nila. Sa loob-loob ko,
kailan kaya nasasakyan yung mga ano na yan, mga Lamborghini na yan, yung mga Ferrari na yan, kung ano ng mga high-end na nasasakyan, di ba? Nakahilera dun sa garahe mo, o Bentley, o Ferrari, o Countach, or lahat ng mga high-end na sasakyan. Hindi mo naman lahat ginagamit. At hindi mo rin naman nagagamit araw-araw. Tapos pag nagbiyahe, naka-helicopter pala. Ano ba talaga? Di ba? Sobrang yaman, ano? And somehow tayo, gusto rin natin maranasan na, makapag-drive naman ng maganda-gandang kotse, di ba? Gusto natin yun eh. Pero when you live in excess, kagaya nito, sobra-sobra talaga. Tingnan mo rin yung mga mayayaman na, they live, may mansion sa ganito, may mansion sa ganito. Kaya nga, tingnan nyo yung nangyari sa Beverly Hills noon. Di ba, nagkaroon ng fire? Yung mga malalaking bahay nasunog. Some of the houses belongs to yung mga artista. Di yan, mga artista sila. Kaya it goes to show, pwedeng sa isang iglap mawawala lahat yan. So gamitin mo ng tama. And that's why he is in a place of torment. Hindi kasi niya, yung significant life na meron siya, sana, ay hindi niya ginamit ng maayos. You want a significant life? Help the poor. You want a significant life? Live like Jesus Christ. Live like Jesus Christ. Bakit yung mahirap, di naman siya nabuhay na katulad ni Kristo? But there's one thing in him that is not in the man, the rich man. Anong meron sa kanya? Number 2, the second place is the place of eternal comfort. Dito napunta yung poor man, si Lazarus. You know why? Bakit nandun siya? Inisip ko lang kasi, ano bang ginawa niya? Wala naman siya naitulong sa mga tao. Ang sabi lang naman, mahirap siya. Miserable ang buhay niya. Bakit napunta siya sa langit? Kaya tuloy meron yung tinatawag na vow of poverty. Vow of poverty, na pag ikaw ay maglilingkod sa Diyos, hindi ka dapat mayaman. Kaya tuloy sinasabi nila sa mga pastor, dapat mga pastor, hindi kayo mayaman. Hindi naman sinabing maging katulad ka ni Lazarus. Paano ka naman magsaserve kung katulad ka ni Lazarus? Di ba? Walang lalapit sa'yo, sugat-sugat ka, tapos magsishare ka ng gospel. Mandiriri sa'yo yung mga tao. Di ba? Hindi ka man mayaman materially, pero sinasabi kasi ng Lord, dapat marunong kang humawak ng wealth eh. Why? Kasi pag hindi mo na hawakan na maayos yung wealth mo, hindi ka rin pagkakatiwalaan nung totoong kayamanan. And ano yung totoong kayamanan? Yun yung kaluluwa ng mga tao. And that's why for pastors, importante rin marunong kaming humawak ng pera. Marunong naman ako humawak ng pera. Pagdating ng pera sa akin, binibigay ko na kaagad sa kanya. Tapos siya naman, binibigay niya sa gano'n. So, maraming beses, almost all of the time, not almost all the time, dumadaan lang talaga yung pera sa amin. So, once we receive something, remove the 10%, and then ito para sa ganito, para sa ganyan. What we receive from the church, sa church, ganun din. Ito para sa ganito, para sa ganyan. Outreach tayo sa ganito. Kaya nag-outreach tayo. Kaya nga, tax-exempt ang mga churches kasi alam nila, hindi nag-iipon ng pera ang church. Kasi yung pera ng church ginagamit pang tulong, pang outreach sa mga kailangang abutin. So, here, sa number 2, makita natin sa verses 25 to 26. Sabi ito, Abraham said, "Child, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner bad things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us." So, anak, alalahanin mo, na sa buong buhay mo, tinanggap mo ng lubos ang mabubuting bagay. Gayon din naman, si Lazaro ay tumanggap ng masasamang bagay. Sa ngayon, siya ay inaaliw at ikaw ay lubhang nagdurusa. Bukod sa lahat ng mga bagay na ito, sa pagitan namin at sa iyo ay mayroong malaking bangin.
Dahil dito, sila na maghangad na tumawid mula rito patungo sa iyo ay hindi makakatawid. Maging sila na maghahangad tumawid mula riyan patungo sa amin ay hindi makakatawid. So, imposible yung sinasabi nung rich man na si Lazarus, ididip niya yung kanyang daliri at ipapatak sa kanyang bibig. Kasi hindi makakatawid eh. No, but I'd like us to pinpoint or look at this dito kay Lazarus. He is now in a place where there is comfort. And I say it is eternal comfort. That's why you might live a difficult life here on earth, maaring miserable or miserable. But guess what? There is comfort that is awaiting you. Kaya lang again, kagaya ng sinabi ko kanina, pwedeng mahirap ka, tapos sa impyerno ka pa rin pupunta. Why? It's because hindi ka nagtiwala sa Panginoon. And I think, kagaya sabi ko kanina, kaya napunta itong si Lazarus dito, meron siya na isang bagay, isang character na wala yung mayaman. Yung mayaman kasi mataas. Wala nga siyang concern sa kahit kanino eh. Pero si Lazarus, mahirap. And I'm sure, dun sa sitwasyon na yon, he was humble. He was humble enough to call upon God. Kasi yung mga mahihirap, tendency talaga, tatawag sa Panginoon para humingi ng tulong. Diba? In the absence of people who will help them, ang tanging hahawakan nila yung Panginoon. And a lot of times, yung mga hirap talaga sa buhay, lumalapit talaga sa Diyos. Ang masakit, kung mahirap ka na, hindi ka pa lumalapit sa Diyos. Yun yung sinasabi ko, na kahit mahirap ka, malamang mapunta ka pa rin sa impyerno. No? Imagine that, miserable na yung buhay mo, tapos tinanggal mo pa ang Diyos sa buhay mo. Sobrang miserable talaga yan. Yung kahirapan mo, magtutuloy sa kabilang buhay. At mas mahirap kasi this time, paparusahan ka. And this time, walang katapusan. And you see, the comfort that we receive here is this, that we may experience miserable lives here on earth, but the good news is that these are only temporary. Temporary. Matatapos din siya. At merong comfort na naghihintay sa'yo. As long as you remain humble, trusting the Lord, calling upon Him. Kaya nga yung taong may pangangailangan, ang tendency talaga lalapit sa Diyos. So ang danger dun sa mga walang pangangailangan at nabubuhay ng komportable, or kagaya nitong rich man na to, marangya, as in talagang wala siyang pangangailangan, including God, kaya makita mo kung ano yung mga naging destinations nila. This one to eternal sufferings, eternal torment, and the other one to eternal comfort. Meron sinabi sa Revelation chapter 21, verse 4. Sabi niya dyan, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away. Sa papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata, wala ng kamatayan, kalungkutan o iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. So in other words, maaring hirap na hirap ka sa buhay mo ngayon, pero pwede mong sabihin sa sitwasyon mo, lilipas ka rin. Lilipas ka rin. What are you going through right now? Ano yung nararanasan mo ngayon? Maaring hirap na hirap ka, maaring dumadaing ka na sa Panginoon. Ang sinasabi ng Panginoon sa iyo ngayon, lilipas din yan. Sabi nga parang gutom, yung gutom lumilipas din. Di ba? Pero yung kahirapan mo, lilipas din yan. Parang hindi kayo ganun kakumbinsido Sabihin mo sa katabi mo, sige, sabihin mo sa katabi mo, lilipas din yan. Okay, lilipas din yan. Huwag kang mag-alala, lilipas din yan. So, that's not permanent. So, the same way, yung kayamanan ay hindi permanente, yung kahirapan hindi rin siya permanente. Now, based on how you will live your life, again, pwedeng mayaman ka, pero nabuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, you will live in eternal comfort.
Mahirap ka, you live in humility, you trusted God your whole life, nabuhay ka ayon sa kanyang kalooban, you will receive eternal comfort. Pero, kung mahirap ka na nga, tapos tinalikuran mo pa ang Diyos, well, doon ka sa eternal suffering, eternal torment. So again, ang saklap nun, hirap ka na rito sa mundo, tapos hindi ka pa naniwala sa Diyos, magtutuloy-tuloy yung paghihirap mo. At mas malala pa siya. And you have to understand, itong binigay na storya na to, hindi siya parable. Hindi siya, kumbaga, storya lang. But this is an actual event that every one of us will experience depending on how we live our lives. Kaya kagaya sinasabi ko kanina, kung nakikita nating papalapit na ang pagdating ng Panginoon, the more that we should check how we live our lives. Huwag tayong puro ginhawa. Huwag tayong puro pasarap. Konting bagay lang, hindi ako maka-attend kasi masakit yung aking ingrown. Tinapakan hindi ako makalakad. Anong dahilan mo para hindi ka makapag-serve sa Lord? Anong dahilan mo para hindi ka makapagpunta sa worship? Some people would come to me, Pastor, pasensya ka na kasi ganito, kasi ganyan kaya hindi kami nakapunta kasi ganito I was thinking to myself, mali ang kausap nyo, hindi ako dapat ang kausap ninyo. Ang dapat na kausap nyo ang Panginoon. I may remind you of this. Maraming tatamaan sa atin dito. Yung isang pastor nga sabi niya, pinagpalit mo ang Diyos sa labada. Kaya hindi ka nakapagsamba kasi naglaba ka. May mga ganon Hindi ako naninita ng ganon. So you tell me kung bakit hindi ka naka-attend. Well, okay. Pero I'm telling you right now, hindi ako tamang taong kausapin mo. You talk to God. Kung hindi ka makapunta, hindi mo magawa itong mga bagay na ito, hindi ka makapag-serve, sasabihin mo, gusto ko naman talaga mag-serve, kaya lang nga kasi sobrang busy kasi talaga Wag ako kausapin mo ang Panginoon. Kasi wala akong magagawa dyan. Di ba? When you say busy ka talaga, anong gagawin ko? Busy ka Pwede ko ba sabihin sa'yo na, sige, ako na maglalaba para maka-attend ka. Di ba? Ako na lang attend ng meeting mo para maka-attend ka. Wala, hindi ko naman pwedeng gawin yun, di ba? Ikaw lang yun. Ikaw yun. So, and that's why, where do you want to go? To the place of suffering, the place of torment, or the place of comfort? Kaya ito sinabi sa Revelations, ang ganda nung sinabi niya. Papahirin niya ang mga luha. Di ba kung hirap na hirap ka talaga ngayon at talagang parang hindi mo na kaya, ang sinasabi ng Diyos sa'yo, someday mapapawi yung luha mo. Someday, wala na yung mga kamatayan. Wala nang mamamatay. In fact, there will be a great reunion. Di ba yung mga kamag-anak natin na nanampalataya, tapos tayong mananampalataya, pagdating nung rapture, sama-sama tayo doon sa ulap. Makikita-kita tayo. And I think magkakakilala pa rin tayo that time. Kaya pagdating doon, uy, nakasama ka. Buti naman kasama ka, Kala ko hindi ka makakasama May mga ganon, di ba? Akalain mo nga naman di ba? Di ba? Sinuwerte nga naman hindi, walang swerte, walang swerte. When it comes to God, it's always what? A matter of faith, pananampalataya. Di ba? I hope someday, pagdating dun sa ulap, si Pam, nandun si Pam. Andun yung ating little drummer girl, si Angel. Kayong tatlo, palagay nyo, nandun kaya kayo? Sana nandun kayong tatlo, Tsaka yung mga wala dito ngayon, okay? May dahilan kayo, bakit wala kayo ngayon, Ito lang. Pag wala kayo sa church, malungkot kami. And hindi namin kayo kinokondemn for not coming to church. Okay? Hindi rin namin kayo sinisita na kung ano man yung dahilan ninyo. Kasi meron talaga mga pagkakataon, hindi ka makakapunta talaga ng church.
Ano, sitahin na lang natin. Parang galit siya, oh, sabi niya. Yung mga hindi umattend ng church, pagagalitan kayo ni, Asen, no? Okay, yung mga gusto mag-CR, doon na lang kayo sa kabila at medyo, sinabi ko pa naka-online nga pala. Sorry po. Naka-online. Yan ang problema pag naka-online ka, may mga bagay na pwedeng, no? Anyway, sorry. As I was saying, sana magkita-kita tayo. And I hope pagdating doon sa ulap, nasa na si pastor? Bakit parang wala yata si pastor? Di ba? Naglalaba. Ano? Ipinaglaba yung member. Kaya yeah. Take note of that word busy. Okay? It might be true that busy means being under Satan's yoke. Why? Kasi isa sa paraan ni Satanas yun para malayo ka sa Diyos na hindi mo namamalayan. No, konting ganito, hindi mo na ako attend dito, konting ganyan, pakonti-konti, hindi mo namalayan, malayo ka na. Okay? So, we have a hope, and that's why number 3, we have to prepare. Prepare for it. Prepare for it. Okay? Sabi dito he said, "Then I beg you, Father, to send him to my father's house. For I have 5 brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment." But Abraham said, "They have Moses and the prophets, let them hear them." And he said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to him, "If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead." Sabi sa Tagalog, sinabi niya, "Kung gayon, hinihiling ko sa inyo, Ama, na suguin mo si Lazaro sa bahay ng aking ama. Ito ay sapagkat ako ay may 5 kapatid na lalaki. Suguin mo siya upang magbabala sa kanila, nang sa gayon ay huwag silang mapunta sa dakong ito ng pagdurusa." Sinabi ni Abraham sa kanya, "Ang isinulat ni Moises at ang mga propeta ay nasa kanila. Hayaan mong sila ay makinig sa kanila." Verse 30, sinabi niya, "Hindi amang Abraham, sila ay magsisisi kapag pupunta sa kanila ang isang nagmula sa mga patay." Sinabi ni Abraham sa kanila, o sa kanya, "Kung hindi nila pakikinggan si Moises at ang mga propeta, hindi sila mahihikayat kahit na may isang pang bumangon mula sa mga patay." Now think about this. Bumaligtad yung sitwasyon. Lazaro. Ano ako doon sa Tagalog tsaka English. Now, si Lazarus was the beggar doon sa unang sitwasyon. This time, sa eternity, ang beggar na ngayon, yung mayaman. Why? He was begging for Abraham to send Lazarus. Isipin mo, siya na nga yung pulubi, siya pa rin na nag-uutos. Hindi talaga nawala, no? Sabi niya, utusan mo si Lazarus na pumunta doon sa tatay ko kasi mga kapatid ko. Dati wala siyang concern. Ngayon meron na siyang concern. Dati hindi niya alam na kailangan mag-repent. Ngayon alam niya na kailangan mag-repent. Diba sabi niya, if they hear Lazarus, they will repent. Ngayon niya na-realize, kailangan pala ng repentance. And you know what repentance is? Repentance is a change of heart, a change of action, a change of direction. Ibig sabihin, kung ang buhay mo ngayon ay mali, itama mo na siya. Mag-repent ka na. No, kung meron ka mga bagay na ginagawa na hindi kalugod-lugod sa Diyos, then you have to turn away from that. Kasi yun yung kailangan nating gawin. Yun yung resulta ng pagiging ligtas natin. No, kung ikaw ay sinurrender mo na yung buhay mo sa Panginoon, ang magiging resulta niyan is repentance. Kaya nga po pagkatapos mong isurrender yung buhay mo kay Kristo, ang susunod ay baptism. Why? Kasi yung baptism, sinasabi mo sa mundo na pinuputol mo na yung ugnayan mo dun sa dati mong buhay. At ikaw ay nagbabago na.
No, and right now I'm telling everybody, repent while there is still time. Ano? All the more nowadays, mas kailangan nating bigyan ng attention, no, yung repentance natin, yung pagbabagong buhay natin. Why? Kasi this will tell us na talagang tayo nga itagalangit. Kapag ka may repentance na nangyayari, ibig sabihin, ikaw ay nagiging banal. Nagiging tagalangit ka na. Kaya nga ito, again, sasabihin ko, lahat ng paghihirap mo dito sa mundo ay hinayaan ng Diyos para mabanal ka. Kaya ang resulta nito ay maging banal ang bawat isa sa atin. Para tayo ay maging citizen ng langit. Kaya nga, again, this world is our training ground for our citizenship. No, lahat ng nangyayari sa yung kahirapan or mga pagsubok, binigay ng Diyos yan para matraining ka doon sa bagong citizenship mo. Diba? Kaya nga again, hindi naman madidevelop ang patience kung wala namang gagawa ng masama sa'yo eh. Diba? Hindi ka magiging pasensyoso kapag ka walang pagpapasensyahan. Diba? Hindi ka magiging mabait kung walang masamang mangyayari sa'yo. Diba? Doon ako-contrast kasi yan eh. Diba, hindi mo maiintindihan yung kabutihan kung hindi mo makikita yung kasamaan. Ngayon, you have a choice. What will you choose? Will you choose yung kabutihan or will you choose yung kasamaan? Diba? Alam naman natin yung masama na, bakit pipiliin mo pa siya? Diba? Just think about it. Sabihin natin, sinabi ni Jesus, magbigay ka. Ikaw naman, ang reaksyon mo, ito na nga lang, magbibigay pa. Sabi ni Jesus, hindi naman niya sinabing kung meron ka, saka magbigay eh. Sabi ni Jesus, kahit konti lang yan, magbigay ka. Ayan na naman, sasabihin, yung pastor, ang gusto lang talaga ng pastor dyan, yung pera mo eh. Well, bakit ko sasabihin to? Kasi kung gusto mo talagang guminhawa yung buhay mo, sundin mo yung sinasabi ng Bible. At ngayon, kung sa pagbibigay mo, nakita mo, nagda-drive na ako ng Mercedes, or nakatira na ako sa isang subdivision na maganda, you are not accountable. Ako ang accountable. Ang sinabi, magbigay ka. Okay? Hindi ka magbibigay dahil, kasi si pastor talagang iniingatan niya yung mga binibigay ko. O ngayon, kung talagang nakita mong ganon, maganda buhay ko, at ako'y, papasyal-pasyal, no? At lumilitaw lang pag linggo para mag-speak at manghingi ng pera, lumipat ka na ng ibang church. No, lumipat ka na ng ibang church pagka ganon. But what I'm trying to say to you here is, sundin mo muna kung ano sinasabi ng Bible. Magbigay ka. Magpatawad ka. Pastor, di nga humihingi ng kapatawaran, tapos patatawarin ko. Hindi naman din sinabi na patawarin mo pag humihingi ng kapatawaran eh. Ang sinabi, magpatawad ka. Yeah? Wala namang kondisyon na sinabi eh. Kaya nga sabi ni Jesus, kahit 70 times 7, bumalik sa'yo yan, patawarin mo. No? Ano pa ang sinasabi ng Bible? Mabuhay ka na may kababaang loob. Humble yourself. Why? Because God resists the humble, but He gives grace to God resists the proud, God resists the proud, but He gives grace to the humble. So yung nagpapakumbaba, siya yung itinataas. Paano pa itataas yung nasa taas na? Diba? Yung nagpapakataas naman, yun yung binababa. So, it's a matter of choice. And God has given us grace to make the right choice. He sent His Son as an example for us. Now, Jesus said this word to warn us, at the same time to encourage us. No, kung ikaw ay nagpapakumbaba, kung ikaw ay sinusunod mo yung salita ng Diyos, naagrabyado ka, pero pinagpasensyahan mo, nakikita ng Diyos yun eh. Nakikita ng Diyos yun. And someday you will be comforted. Lord, hindi man lang ako nakakurot. Kahit kurot na lang sana para makaganti. Huwag mo nang hangarin yun. Why? Because someday you will be comforted.
Someday you will be comforted. Ano? Okay na yon, pabayaan mo na. Eh Lord, hindi naman binalik yung hiniram sa akin eh. Di ba? Mga ganun eh. Hindi binalik yung hiniram sa akin eh. Hayaan mo na yon. Hayaan mo na. Bibigyan ka naman ni Lord ng eternal home. Eternal comfort. Pera lang yan. Diba? Pero yung mga ano naman, magbayad naman kayo. Ano? So, baka naman yung pang hindi mo ikapasok sa langit. Di ba? I'm just trying to balance everything, okay? Gusto ng Lord maging comfortable tayo sa buhay natin. Pwede naman kasing marami kang problema pero komportable ka. Why? Kasi meron kang pag-asa eh. Ano? And so, what I'm trying to say is this. Ang sinabi ng Panginoon talaga, alam niyo kung paano tayo dapat mamuhay. Maging mabuting tao tayo. Maging mabuting tao tayo. Some people will say, Tanji, ka naman kasi sobrang agrabyado ka na tapos pinapabayaan mo lang. Anong gusto mo? Ikaw maagrabyado o ikaw agrabyado? Aling side ba gusto mo? Yeah. Parang ayaw niyo sumagot, ano? Kasi ayaw talaga natin maagrabyado tayo. Pero sinasabi ng Lord sa'yo, magpaagrabyado ka na ngayon. Kasi temporary lang naman yan. Ako na bahala. Ako na gaganti. Ayaw niyo pa ba yun? Si Lord na ang gaganti. Parang yung iba sa inyo, hindi. Gusto ko ako gaganti. Kahit makakurot lang. Pipisilin ko lang yung ilong. No? No. Do the will of God. Prepare for it. As you prepare for it, laliman mo yung relasyon mo sa Panginoon. And I tell you, pag lumalim ang relasyon mo sa Panginoon, kakayanin mong maging mabait. Kakayanin mong palampasin yung mga ginawa sa'yo. Parang ayaw nyo pa rin, ano? Final word lang. Palalimin mo talaga yung relasyon mo sa Lord. I-desire mo ang Panginoon. Magpakagutom ka sa presence ni Lord. I-desire mong gawin yung kalooban niya. Because I tell you, that's where the joy would come in. Ano, kinaya ko. Sipin mo yung ginawa sa akin ganito. Kinaya kong palampasin. In fact, ginawa pa na mabuti yung gumawa sa akin ng ganito. We want to hear those kinds of testimonies. Why? Because it glorifies God. Kaysa makakarinig tayo dito nung si ganito, ganyan ginawa sa akin. Parang may bang bubuyog dito sa church. You know? Pwede po ba matutunan natin magpalampas ng offense? Kung ikaw ay ma-offend, kausapin mo muna si Lord. No. Kausapin mo muna si Lord. I hope wala na sa atin dito yung tampo-tampo. Kasi yung tampo-tampo mo, baka yan pa ikapunta mo sa impyerno. Hindi kita tinatakot, So, hindi kasi character ng Lord yun yung tampo-tampo. Di ba? Yung merong hindi nangyari or merong nangyari, tampo. I mean, very common sa mga churches yon. Kaya ngayon mga miyembro ng mga churches naglilipatan. Kasi puro tampuhan eh. Again, those things inalaw ng Lord John para ikaw ay banalin. Pag natutunan mong magpasensya, kahit ano pa man ang ginawa sa'yo, unti-unti nagiging Christ-like ka na. No? Kung kinakaya mo nang magpautang ng hindi naniningil, mas malaking porsyento yun ng pagiging Christ-like. O bakit kayo pumapalakpak? May mga pautang ba kayo na hindi nyo nasisingilin? I tell you, that is very Christ-like. Kasi kung sisingilin tayo ng Diyos sa utang natin, lahat tayo pupunta sa impyerno eh.
Kaya nga isipin mong ginawa ni Kristo, binayaran niya yung utang mo na hindi mo kayang bayaran. Namatay siya para sa'yo. Dapat ikaw mamatay. Binayaran niya na yung utang mo. Bakit hindi ka makapagpatawad? Diba? Yun ang gusto ng gawin, yun ang gusto mangyari ng Panginoon. The more you do that, the more you become Christ-like. I tell you, ang Panginoon ang bahala sa'yo. Ang Panginoon ang bahala sa'yo. Lord, malaki-laki yun Hindi, ikaw ang bahala, Lord. Ikaw ang bahala. Meron nga akong kilala nung time na walang-wala siya. Tapos patuloy lang siya dun sa, being faithful to the Word of God. Sabi ng Bible, pagka ikaw ay, kung may natanggap ka, bigay mo yung, di ba? Sa iba nga, 10% issue pa yun Pero kung tutuusin, hindi na dapat issue yung 10%. Pero ginawa niya, 10%. Tumating ang panahon, nakatanggap siya ng cheque, 100,000. Tanggal lang 10%, bibigyan 10,000. Nung nakatanggap siya ng cheque na 1,000,000, umiyak na siya. Hindi dahil doon sa laki ng 1,000,000. Naiyak siya kasi ang laki ng 10%. Ibibigay niya yung 100,000. Yun nga yung testing doon, di ba? How much do you love God? So I'm not trying to manipulate you into giving. Okay? But what I'm trying to say is, sundin natin yung sinasabi ng Bible. Gusto mong umasenso. Gusto mong yumaman. Magbigay ka. But of course, check your heart always. Why? Kasi bakit gusto mong yumaman? Baka naman gusto mo lang maghigante kaya gusto mong yumaman. Malamang hindi ka payayamanin ng Lord. Naintindihan ninyo? Always check your heart. Di ba? Kung nagbibigay ka na ng more than 10%, check mo pa rin yung heart mo. Baka naman yumayabang ka na. Di ba? There has to be a balance somewhere in all these things. Okay? So, kaya nga sinabi ng Lord, gawin mo ng sikreto. Di ba? Kasi nga, si Lord ang nakakaalam kung anong ginagawa mo. And so, as we prepare for this, doon sa ating future, gawin talaga natin yung kung anong sinasabi ng Panginoon. Let us just do that. You know why? Kasi ginawa na ng Panginoon yung part niya. Para ikaw ay makapasok sa langit, binayaran niya yung utang mo. Ngayon, since bayad na yung utang mo, mamuhay ka ng ayon doon sa kalooban niya. Ituloy mo na yung pagsunod sa Kanya. I don't know how to say it, kung paano ko pa siya i-didiin pa. But it's simple as that. Simple as that. Wala naman pong talinhaga doon sa sinabi ni Jesus na pakainin mo yung kaaway mo nagugutom. Wala naman talinhaga yun Wala rin naman talinhaga doon sa pagpapatawad. Sinabi lang niya plainly, magpatawad ka para ikaw ay mapatawad. Simple as that. No? Kung take mo yun ng ganong kasimple, at sabi nga ni Jesus, kung magkakaroon ka ng pananampalataya na katulad ng isang bata, then you will enter the kingdom of God. No, kaya ganun lang po, no? Basahin natin yung salita ng Diyos, sundin natin kung anong sinasabi ron. Ganun lang naman kasimple yun. That's how you will prepare for your future to come. Can we all stand up right now? And pwede bang kantahin lang natin uli yung yung di mapapantayan? And let us just thank the Lord for di siya makapayag na kailangan daw sitahin Sige. Worship team, come on, let's sing that song once again. Just come to think of it, that's how much God loves us. Gusto ng Panginoon na tayo ay makapiling niya sa Kanyang kaharian. And nakakalungkot lang na maraming tao yung ayaw tanggapin yung ino-offer ng Diyos na pag-ibig na yan. Well, it will change your life. Yes, it will change your life. But your life will change for the better. Kung gusto mo yung totoong kapayapaan, tanggapin mo yung pag-ibig ng Panginoon. And kapag tinanggap mo yung pag-ibig na yan, bubukal yon sa puso mo.
And aagos yan sa mga taong nasa paligid mo. It took the blood of Jesus. Ano pa kaya hindi kayang ibigay ng Diyos sa atin? Ang tanong ay, ano naman kaya ang kaya mong ibigay sa Kanya bilang tanda ng pag-ibig mo? No, everything I was saying a while ago, no, yung pagbibigay, pagiging generous, yung pagpapasensya, all of this can be expressions of our love for God. Dahil mahal kita, Panginoon, patatawarin ko tong taong to. Kasi in the first place, pinatawad mo rin naman tong taong to eh. And in the first place, pinatawad mo nga ako eh. Sino ba ako para hindi magpatawad? Diba? And I'm sure there's so much more that we can do, no? And the world will be amazed at every one of us, no, na mga nananampalataya sa Panginoon. Ma-amaze talaga ang buong mundo. Why? Kasi walang ibang gagawa niyan kundi mga Kristiyano lang eh. Kaya nga sinabi ni Jesus na magsisilbi kang liwanag sa mundong ito. Why? Kasi sa kadiliman, nandoon yung galit, nandoon yung puot, nandoon yung paghihiganti, nandoon yung pagmamataas, nandoon lahat ng mga bagay na ayaw natin. You can just imagine this, no? Tayo nga mismo ayaw natin itong mga bagay na to eh. And yet, somehow at some point, tayo mismo nagagawa natin. And the only way for us to be able to do that is by the grace of God. Kaya makita mo, sinabi ng Diyos, sundin mo kung ano yung iniutos ko sa iyo. Pero, anong ginawa ng Diyos? Ibinigay niya yung kanyang grace, yung kanyang kagandahang loob, para kayanin mo yung pinapagawa niya. And the reason why a lot of people are not able to do that, kaya hindi kinakaya ng mga tao, Christians and non-Christians alike, it's because they don't trust the grace of God. I hope ito pong church natin, pinangalanan natin na His grace, ay maging evident po talaga yung grace ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. People here are able to forgive. People here are able to be kind and patient and faithful dahil sa grace ng Panginoon. Hindi dahil magagaling tayo. Hindi dahil sa talagang likas na mababait tayo. No. It's simply because we decided, nagdesisyon tayo na tanggapin yung pag-ibig ng Diyos. Nagdesisyon tayo na ipamuhay yung mga bagay na nakalugod sa Kanya. And the result is Christ-likeness. I hope His grace will be a church of Christ-like people. And I tell you, we are the real church when we are able to do that. Kapag nakita yun sa atin, people will be convinced, ito yung totoong church ng Diyos. So let's just offer our lives to God right now. Pwede bang taas natin yung mga kamay natin as a sign of surrender to Him? Magpasalamat tayo sa magandang kinabukasan na naghihintay sa atin. Magpasalamat tayo na habang nabubuhay tayo dito sa lupa, mayroong grace ang Panginoon sa bawat isa sa atin, so that we can become more and more Christ-like. Again, it's a matter of decision, and while you're lifting up your hands, sabihin mo sa Panginoon, ngayong oras na ito, nagdidesisyon ako ngayong oras na ito, aking Ama, na sundin, gawin kung ano ang iyong kalooban. And magpasalamat tayo sa Kanyang kagandahang loob. Thank you, Lord. Oh God, thank you that we are not left alone in doing your will. Lord, hindi mo kami pinapabayaan, Panginoon, na pilitin namin na sundin ang iyong kalooban. Sa halip, Panginoon, binigay mo sa amin ang iyong banal na Espiritu upang kami ay magabayan. And again, it is a matter of choice. And I pray, O Lord, na as you look at each one's heart today, makita mo, Panginoon, na pinipili ng bawat isa na sundin ang iyong banal na Espiritu na nasa aming mga puso at ipamuhay ang mga bagay na naaayon sa iyong kalooban. Salamat, Panginoon, na ikaw ay naghanda ng lugar para sa amin ng mga nananampalataya.
And someday, Lord God, we will be in that place. At salamat, Panginoon, na sa lugar na yon, naroroon ka. I pray, Father, that you will enable us, Lord God, to see how we live our lives each day. Buksan mo ang aming mga mata sa mga gawain ng kalaban. At higit sa lahat, Panginoon, buksan mo ang aming mga mata sa iyong kalooban, Lord God, na magawa namin kung ano ang mga kalugod sa iyo, magawa namin, Panginoon, ang mga bagay na magigitan ng aming pamumuhay. Kaya po, muli itinataas namin ang aming mga kamay upang abutin ka, aming Ama, at isinusuko namin ang lahat sa iyo. At salamat na sa aming pagsuko ay ikaw ang magbibigay ng kalakasan sa amin. At ikaw, Panginoon, ang siyang patuloy na sasama sa amin upang maging pagkapala hindi lang sa mga mahal namin sa buhay, kundi sa lahat ng tao na nasa paligid namin. At dahil dito, Panginoon, ay marami pang tao makakilala sa iyo at makapasok sa iyong kaharian sa pamamagitan ng aming mga buhay. Salamat po, aming Ama. Muli, binabalik namin sa iyong papurit pasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Sige po, you can take your seats for a while. And let me call on Sharon to exhort us in this time of giving.